natin yan mismo sa official site nila. Kaya 2026 113. So bakit 12? Kasi in-upload siya ng 12. So official pa lang siya nilagay ng 13. So titignan na rin natin kung anong difference niya. Okay. So first is uninstall muna natin ang antivirus or turn off yung antivirus. Kung meron kang Defender, turn off mo muna. Sa akin McAfee license version, so off ko muna siya kasi may ibang part ng iCafe installer na dinedetect niya as virus pero hindi naman talaga virus. So ayan, na-turn off ko na antivirus. Then sunod is firewall. Turn off niyo yung firewall niyo. So yan, sa akin is naka-off. Turn off firewall. Next is set IP address to static. Sa akin kasi ay naka DHCP pa. So, gawin natin siyang static. Change it to static or change your IP address ng server natin. Okay, so nagpalit na ako ng IP address. Pwede na tayo mag-install. So, ngayon mag-install tayo ng iCafe. iCafe 8. Okay, version 9.3.0. Yan. So, first, server muna tayo. Right-click muna natin yung server, extract to. So, pag nagkaroon ng folder, buksan nyo lang yung folder. Ayan. Right-click, run as admin. Then, next nyo lang. Next, or accept. Then, yung server, click nyo yung server IP address nyo. Sa akin, yung sinet natin is 2.200. So, continue to install. Sorry. Continue pa lang. Then, username and password. So, username, lalagay ko ay sa password 123456. Okay. Installation path. So, drive C. And then, para hindi mag-error ang installation nyo, palitan nyo to ng iCafe 8. Ayan. Then, install na. So, wait natin yan matapos. Okay, so tapos na ang ating pag-install ng iCafe. Ito na. So, ang gagawin lang natin is finish lang natin to. Exit. And then, mapapansin natin na Chinese version pa siya. Pag click natin, 9.3.0 na siya. Pero, Chinese version. So, pag binuksan naman natin to, i-rename ko na rin siya. Console. Pwede nyo i-rename. Console. Pag binuksan natin siya, questionable pa siya. Yung mga pangalan niya, question pa, and then, hindi pa na-convert to English. So, yan. Check muna natin kung anong difference. Anong bago. Baka may mga bago siya na features. Okay, 9.3. So, syempre, hindi pa tayo VIP, kaya wala pang account. Exit. So, ayun, may bagong tatlong features.
isang about. Ito, about to. Ito, isang customer. About customer. Ayan, about and products to eh. Tapos customer. And then, ito naman, tools. Tools yan, tools. Pero, yun usually mga tools yan na sa mga games. Like games, yan. And also, tools ito sa PNP Cleaner. So, meron naman tayong PNP Cleaner dyan. Yan. So, ayun lang ang napansin kong bago. Basic tools. Okay, wala. PNP. So, nilagay na dito yung PNP. Server. Image. Okay, client. Ito, kay client tayo may nabago. So, pag clinic natin yung add client, ito yung add client to eh. Yan. So, pag clinic mo dito, ilagay tayo ng PC number, then IP address, sabay natin 221. 221. Okay. Pag clinic mo yung start HDD, yan. Server natin yan. Dito, may question mark dito. So, para lumabas yung question mark, maglalagay tayo ng OS. Wala pang OS dito eh. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng image. Create tayong bago. Test. Sabihin natin 40 lang muna. And then, balik tayo kay client. Yan. Pag nag-add client tayo, nilagay natin si test, lumilitaw na tong question mark. So, ano nga ba itong mga question mark? So, ito yung bagong features ni iCafe. So, TP, MO, yan, HVCI, or DMA. Yan. Pwede mo na siyang i-on off. On, off. Yan. Off. Then, isa on. So, yun yung mga bagong features ni iCafe. Pero, meron na rin yan sa iCafe build na yung build natin na 2025. So, pag chinek natin about. So, ayan. 2026 1.12.1. So, ayan yun. Download natin. So, ang kailangan lang talaga natin dyan is yung features niya na ito, TPMO and HVCI and DMA. So, automatic naman yan sa 2025 build. So, working pa rin dyan yung mga skin natin. And also yung mga crack natin dyan para maging VIP. So, the rest, etong mga tools, hindi pa naman natin yan kailangan. So, we don't need that. Yan. Ito kasi online support. Para yan sa mga QR code. Ayan, sa QR code. Okay, so crack na natin. Okay. So, gagamitan natin siya ng skin pa rin ng 9.3.0. Pero yung ibang features lang yan, yung tatlong hindi naman kailangan is wala muna. So, pag nagka-time, i-translate ko na lang din into English pag nagka-time. So far, ito muna gamitin natin. So, right-click muna, crack. So, copy lahat. Copy lang. Then, punta tayong services. Press I and then stop. Then, right-click natin yung console. Open file location. Then, click natin yung iCafe 8 na folder and then paste. Paste lang natin dito yung kinapi natin. So, File Explorer. Exit muna natin din tong tab. Yes.
Okay. Replace. Ayan. So, gagawin na natin, yung punta tayo iCafe service tray, right click, and then send to desktop. So, andyan na siya. And then, click lang natin tong start. Back tayo sa services and then start. Ayan. Then, open na natin si service tray para malaman natin kung nag-work siya. Buksan na natin. So, ayan, English version na rin yan. So, ayan, English version. Then, open natin tong si console. So, default skin muna tayo ngayon. Okay, ayan, naka-VIP na rin. Okay. And then, pagpunta tayo ng help, about. Ayan, naka-2026 na yan. And 0.12. 0.1. So, automatic na siya. So, wala tayong binago dyan. Ang nawala lang dyan, dun sa bagong update is yung tatlong icon dito sa taas. Tsaka yung sa client. Which is, automatic naman siya na nakalagay pa dito. Automatic na hindi pa nato-turn off o nato-turn on sila TPMO tsaka sila yung DMA. So, automatic na naka-turn on pa lang siya dito. So, ayan. And then, magte-test boot na rin tayo. So, meron na akong nakaabang na image dito sa Drive D. Ayan. 6691. 6691 muna tayo. Meron na akong nakaabang din dito na Windows 6693. Working na rin siya. Pero 6691 muna tayo. So, image. And then, since meron naman tayo nakatest na image na dyan, check natin yung update resource. Kailangan mataas yung update resource mo para working lahat. No? So, yung sa akin, 2.46 gig. So, ang gagawin nyo lang dyan is refresh nyo lang yan. Hanggang sa tumaas yung gig. Wait nyo mag-intay tumaas. Pag sobrang baba niyan, kung mga nasa 50 MB lang yan or 30 MB, ano yan, yung hindi magwo-work yan. Hindi rin magiging successful yung mga ibang links niya netong iCafe or yung mga green icons. So, ayan. Mag-ano tayo. Import image. Then, Drive D, yung nakaabang natin na image. Import. Okay. So, mabilis lang mag-import kasi nasa Drive D na siya kung saan na doon yung image. So, hindi na tayo magka-cut-cut. Kasi inabang ko na siya. So, ayan. So, client. Ito na tayong client. And then, Windows 10 Pro. Okay. So, default ko is naka 24 inch kasi ako kaya 1920. 75. And then, yan. Okay. So, okay. Test boot na tayo. Okay, so mag-boot na tayo. So, bago pala mag-boot, may papakita ako sa inyo. So, napansin nyo yung server. Okay naman yung settings. Yan, 2 gig, 2 gig. Okay siya yung settings dito sa client. So, sa client, pag binuksan mo siya, di ba, check lang yung kailangan dyan. So, mamaya, yung skin na gagamitin natin is merong on-off or check and check para sa mga TPMO or sa mga DMA. So, yun. Working din siya. So, ngayon, papakita ko muna na nagbo-boot to. Okay?
Ayan, nagbo-boot na. Working. Yan yung default skin natin. And version ano na rin yan. Yan. 2026 1.12.1. So mamaya papaganahin pa rin natin yan. Pero yung may option na may mga TPMO. So medyo ano lang, may tagal lang ng konti kasi first boot niya pa lang. And hindi naman siya naka super client kaya medyo matagal. Pero once na nag super client tayo, mabilis na lang yan. Okay, so nag-boot na. First boot niya. And version 6691. May operating. So ayan, okay na. Next is papakita ko yung sinasabi ko. So working naman din to kasi nag-green siya. Ibig sabihin walang problema sa installation. Okay, so ito pala yung sinasabi ko sa inyo na pagdating sa client, ayan, diba, check lang siya, walang other option, TPMO, ayan. So dito gagawin natin is maglalagay tayo ng skin version natin, yung updated. So installer, displays, iCafe, siyempre yung latest. So yan, itong bar server view natin, copy lang natin yan, console sa iCafe, and then paste, overwrite all. So ayan, restart lang tayo server. Okay, then open na natin. So ayan, bago na interface natin. And pagdating dito sa client, pag bumalik tayong client, pag binuksan mo yung client, meron na siyang option ng on-off ng virtual secure boot or TPM or DMA. Meron na rin siya. May option na siya. So, pwede mo na siyang i-on and off. So, para sigurado, i-boot na rin natin yan. Yan. Okay, so i-boot na natin. So first boot pa lang naman yan kaya medyo matagal. Pero once na natapos na yung booting niyan, tuloy-tuloy na yan, mas mabilis. Tsaka yung image na to wala pang tweak. Hindi pa ginalaw. So ayan, booting siya, successful. And also naka-color green, good resource. Tapos version niya is 1.12.1 na. Ayan, 2026. And also, pagdating naman sa client, yan, automatic yan magta-turn off kapag hindi naman supported na motherboard mo. Kapag supported na motherboard mo, check, automatic din yan na mag-check or ma-uncheck. Okay, so ayun lang. Thank you guys. Bye.